May liso dito. Ayan. Kukunin natin. Ayan, nalaglag na ito guys. Ayan. Ayan, yung iba is nahulog na. Ayan yung siya is meron pa siya oh. So good. Welcome back again to my YouTube channel, and it's me again, Ate Matikabili from Davao City. Hello, kumusta po kayong lahat? And for today's video is samahan niyo po ako, magbabraided po tayo ng mga malalaking stem ng ating mga money tree. So ito po yung mga seedlings natin dati mga guys. So I think it's time na po na i-braided na po natin sila kasi medyo lumalaki na po talaga sila. And ayan, meron na po ako ditong 7 stalks po ito sila or 7 stem. Yan, sa iba yung natatanong kung ano po ba yung stalk. Ito po ay bawat puno or bawat stem ng ating mga money tree na i-braided. So ayan siya mga guys. So tinatalian ko lang po siya. And na-realize ko dito sa pagbabraided ko na ito mga guys na medyo mas mahirap po palang mag-braided ng medyo malalaking mga stem kasi ang mahirap siya i-twist yung mga stem na ganito kasi meron na po siyang kahoy na po talaga sa ilalim, unlike po kasi doon sa pinaka green or pinaka bata pa po na stem kasi yun medyo kumbaga linghod pa po sa Bisaya, hindi pa po siya sobrang madali lang po siyang i-braided. So yun po na-realize ko sa pagbe-braided na ito. Yan mga guys, medyo nahihirapan po talaga ako para sa pagbe-braided na ito, and hindi ko na natin pa ito patatagalin pa, magta-times lapse po tayo kasi medyo matatagalan po ang ating pagbe-braided na ito. Let's go. Thank you so much. And to those people na nagtatanong po sa akin mga guys na kumusta po ba daw yung aking mga money tree, yes, syempre meron pa po akong natitira sa aking mga money tree. Yun po ay mga natira na lang. Yung iba is medyo nabenta na, hindi medyo nabenta na po talaga. So, may iba pa po akong mga money tree na natitira since hindi na po ako nagpo-posting sa online ng mga money tree kasi hindi na kaya ng ating time, and also medyo busy din po kasi sa event natin. Pero kapag may nag-inquire is nire-replyan pa din naman natin. So, ayun na nga siya mga guys. Yes, after nitong braided natin mga guys, is ipapakita ko sa inyo kung nasaan na nga ba yung ating mga money tree and kumusta na po ba ang ating mga money tree na yun. So, bandang part na yan talagang nahihirapan po ako kasi ang tigas na sa bandang dulo or sa bandang roots ng ating money tree. Ang hirap na po talaga niyang i-braided. So, after this one is hindi ko muna siya yan didiligan. Nilagyan ko na lang siya ng stick kasi parang matutumba siya. Hindi kaya ng, I think maliit yung ating pot, pero that's okay. Ang goal ko naman is dapat hindi siya bilis lumaki.
So, ayun, importante po talaga na dapat i-check po natin yung ating mga money tree kasi kagaya nito. Ayan, sobrang higpit na po. Gusto kong tanggalin yung tali. Ayaw nang matanggal kasi nga sobrang higpit na ng pagkakatali. So, no choice tayo. Ikakat na lang po natin siya dito. Para, para try ko guys, tanggalin ko kung pwede pa ba. Ay, ayun, pwede pa. Pero sobrang higpit na guys, talagang nasasakal na yung money tree. Yan. Pwede pa pala tanggalin. Okay, ayun, natanggal din siya. So, ganyan po siya. Yan. At ganito yung nangyari sa kanya. Kita nyo ba yan? Malapit na siyang maputol. Kasi nga, dahil sa pagkakahigpit ng tali. So, good thing is hindi natin siya ipuputol. Yan. Ito ay, bilangin ko muna kung ilang piraso ito. Ay 9 stem. Yan po siya, 9 stem po siya guys. So, dagdagan ko na lang ng lupa ang duminong pot niya. Kasi napabayaan na din to. Ayan siya. So, pagpatuloy natin yung braided dito sa ibabaw. So, isa sa gagawin natin guys is medyo yung iba is natatabunan na. Ayan, medyo matataas na yung iba. Tsaka yung iba is maliliit. So, ikakat ko na lang siya dito. Ayan. Huwag po kayong manghinayang mag-cut kung gusto nyo po siyang mapalash. Ayan. So, eto, mas madaling i-propagate. Tanim nyo lang sa lupa. Tiyak mabubuhay. Unlike kasi sa mga malalaking stem, kailangan na yun ng hormone or yung tawag nun, yung pamparotings, rotings hormone, ano ba yung tawagin? Yun yung need nun. Pero eto siya is, kapag ganito pa kaliit or kalaki, yung puno niya, pwede nyo pa siyang ilagay sa lupa. Itusok nyo lang, mabubuhay yan. 100% sure. So, ayan, i-braided ko na lang siya dito. Pagpatuloy ko na lang yung braiding niya dito. Guys, para hindi magiging ano. Yung ibang mga stem pala niya is naputol na. And, wala na tayong magagawa doon. So, hindi ko na siya ma-braided ng pangmalakasan kasi baka maputol dito na side. Ayan. Sana is maghilom pa talaga siya dito na side guys. Kasi sayang din kapag naputol. Ayan. Sana maghilom pa. Eto siya hindi ko na pinutol kasi parang sanga niya ba to? Ayan. So ayan siya guys. Lagyan na lang natin ng lupa. So ayan na yung ating bagong braided. Ngayon lang. Guys medyo mahirap talaga yung braided na ganito kalaki na yung stem. Wait lang, medyo sobrang wide, ultra wide tayo. So, sobrang taas na niya. Siguro mga hanggang shoulder ko na siya. Yes, hanggang shoulder ko na po siya. Ang haba na niya. And, ayan yung kanyang stem. So, ito siya guys is, kanina is nabunot ko is 5 stem lang. Pero dinagdagan ko. May nahanap pa akong kasing laki ng ating mga 5 stem. And, ayan siya. Iniisa ko na lang dito para meron tayong 7 stem na malalaki yung puno or malalaki yung stem. And so, ayun na nga siya. Ayun, ito yung bagong ano nyo guys, oh. 2, 4, 6, 7. Meron siyang bagong leaf na magsi 7 finger na siya. Yan, so, sobrang laki niya. So, hindi ko muna siya didiligan kasi medyo, yung soil naman niya is medyo basa. So, hindi ko na lang muna siya didiligan. And, siguro mga 3 by next day didiligan ko na siya. Depende din yun kasi outdoor lang siya and palaging umuulan dito sa amin guys. Comment dyan nga sa inyo kung umuulan din ba. Pero dito talaga sa amin guys is palaging umuulan po talaga siya. So ayun.